po dakila naming Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat, aming pinamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, buong puso. Ang aming pasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa oras nito, amang banal, salamat sa iyong napakatamis, banal na presensya, mahal na Panginoon, na iyo pong ipinapadama sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, sa pagkilos, sa aming kalagitnaan. Hallelujah, salamat sa paglangis, mahal na Panginoon, sa bawat yugto na ibalagawain ng mga banal na rito kami sa pinakamahalagang bahagi, ang aming pakikinig, pag-aaral ng iyong banal salita. Bisa na mahal na Panginoon, buksan niyo po ang aming pangunawa at bigyan kami ng karunungan, kaalaman. Nagmula sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. At pag-isaway niyo po, mahal na Panginoon, anuman po mga hadlang, mahal na Panginoon, sa aming pakikinig, mahal na Panginoon, at pangunahan niyo po ibang lingkod. Sa gana akin, wala po kong kakayanan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At aming pinapalayas demons of hindrances, power of darkness, and will in doubt cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon at taas-taasang papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon at dobling paggalang, respeto sa ating beloved parents in the Lord at ating pong inaalala ang mga pangangaral at turo ng ating beloved pastor and beloved assistant pastor at pagbati sa lahat ng beloved Almeda family. Praise God sa ating beloved ordained preacher, sa lahat ng beloved preacher na narito, beloved workers, musician, beloved choir. Praise the Lord at sa inyo pong lahat maminamahal. Amen. Praise God. Isa pong masiglang palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At atin na po mga kapatid, ihanda na po ang ating mga banal na kasulatan para po maminamahal sa ating pong pag-aaralan, mga kapatid, sa gabing ito. Praise God. Ating buksan, maminamahal, ang aklat ni Santiago. Dito po sa 4, talata po ay 8. Santiago 4, talatang 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Amen. Praise God. Hallelujah. Dito mga minamahal, wala pong itinatangi ang ating mahal na Panginoon. Ang bawat isa po ay pwedeng lumapit sa ating mahal na Panginoon. Pwede tayong dumalangin, humingi sa ating mahal na Panginoon. Ngunit maminamahal, kailangan daw po nating maging malinis bago tayo lalapit sa ating mahal na Panginoon. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa harapan ng ating Diyos. At dalisayin natin ang ating mga puso kung tayo po ay nag-aalinlangan. Amen? Kaya sabi pa dito mga kapatid sa aklat ng Hebreo, dito po sa Gis, ang talata po ay 22 at 23. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating mga katawan ng dalisay na tubig. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako. Amen. Praise the Lord. Diba? Say, praise the Lord. Maminamahal, kung lalapit daw tayo sa mahal na Panginoon, lumapit tayo na may tapat na puso.
sa lubos na pananampalataya. Praise God. Bakit minsan mga kapatid, yung ating mga panalangin, hindi natin nakakamtan? O yung ating mga kahilingan, dahil mga kapatid, tayo po ay nag-aalinlangan. Kung tayo dahil po lalapit sa ating mahal na Panginoon, lumapit tayong may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Amen? Kaya kung ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay 100%, tsak, ito po ay didinggin ng ating mahal na Panginoon. Pero kung nag-alinlangan tayo, may karamdaman tayo, lumapit tayo sa mahal na Panginoon, pero nag-alinlangan tayo, ang sabi po ng Bible, hindi natin makakamtan ang ating mga hinihingi kung tayo po ay nag-alinlangan. Pero kung may lubos tayong pananampalataya, kagaya ng itinuro ng ating magulang sa Panginoon, ng pananampalataya ng ating magulang sa Panginoon, mamatay, mabuhay. For to me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Na kahit anong dumating, mga kapatid, na mga pagsubok, karamdaman, kung lubos yung ating pananampalataya, ano pong sabi ng mga pastor? Di mo na kailangan ng gamot, di mo na kailangan ng manggagamot, sapagkat ang ating Diyos ay dakilang manggagamot. Amen. Dahil mga minamahal, ang sabi po ng 11:6 ng Hebreo, kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Dapat sumampalatayang may Diyos. Ngayon mga kapatid, nung araw binulag tayo ng maling pananampalataya, ng maling paniniwala. Dahil mga minamahal, pinaniwala tayo na may Diyos. Pero hindi tayo tinuruan kung paano sumampalataya sa buhay na Diyos. Dahil mga kapatid, ang tinuro sa atin na pananampalataya, yun po ay sa mga bagay na nakikita. Diba? Katulad ng mga doktor, kung ano-ano pa mga minamahal, nakikita ng tao yung magpapagaling sa kanya. Ngunit ito po ay hindi kalugod-lugod sa Diyos dahil ang pananampalataya ay doon sa mga bagay na hindi nakikita, mga kapatid. Ang ating Diyos hindi natin nakikita, ngunit sumasampalataya tayo, mga minamahal, na makapangyarihan siya. Magagawa niya ang lahat, mga kapatid, kung ang ating pananampalataya ay lubos at ang ating puso ay tapat sa ating mahal na Panginoon. Makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? O, kaya mga minamahal, ang sabi dito sa Kawikaan, buksan natin mga minamahal, 3, magsimula tayo sa 1. Sabi dito, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Amen. Tayo po mga minamahal, pag mayroon tayong pananampalataya, number 1 po mga kapatid, hindi natin makakalimutan yung utos ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag mayroon tayong pananampalataya, mayroon tayong takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na minsan mga kapatid, yung ating mga, halimbawa mayroon tayong amo, mga minamahal. Minsan yung iba pinagbabantaan. Kapag hindi ka pumasok na ganitong araw, tatanggalin ka na namin. Minsan may araw ng linggo, kailangan kang pumasok. Kapag hindi ka anya pumasok sa trabaho, tanggal ka na. Pero ano po yung pananampalataya ng mga kapatiran? Ang aming Diyos makapangyarihan. Amen?
Hindi natatakot mga minamahal sa banta ng tao, kundi ang kanyang pagkatakot ay nasa Panginoon. Dahil mga minamahal, alam natin, tinuruan tayo na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Kaya kung hindi natin kalimutan mga kapatid, ang kautusan ng ating mahal na Panginoon, karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Iyo po, yung mga tao, mga minamahal na walang pananampalataya sa ating Diyos, ano po yung pinaghahandaan nila? Mag-ipon na sila ng pagkain dahil sa mga mangyayari daw ng mga kalamidad, yung pinaghahandaan nila ng mga, yung lindol, mga kapatid, kung ano-ano pa, mga minamahal, takot na po ang ating mga kababayan. Ngunit ang totoong anak ng Diyos, ikaw ay payapa sapagkat tayo ay sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi pa mga minamahal, huwag kang pabayaan ng kawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Amen? Pag nasa atin yung katotohanan, yung kaawaan, mga minamahal, makakasumpong tayo ng lingap. Unang-una ng ating mahal na Panginoon, pangalawa ng mga tao na nakapaligid sa atin. Naalala ko yung patotoo ng kapatid natin dito, na galing ng hospital. Pag uwi niya, wala siyang pera, walang pamasahe. Ang ginamit, isang taong hindi mananampalataya, lasing pa. Diba? Ang sabi sa kanya, anong kailangan mo? Pamasahe? O yan, pamasahe. Ano, kulang pa yan? Dagdagan ko pa. Grabe mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Dahil nasa iyo ang katotohanan. Alam ng Diyos, yung ating puso, yung ating paglapit sa Kanya. Kahit hindi yan mananampalataya, kayang gamitin yan ng ating mahal na Panginoon. Para lang po sa ating mga pangangailangan. Diba? Isang kapatiran natin doon sa Tigaon, si Brother Celos. Yeah, brother. Nung nanganak yung kanyang asawa, doon sa BMC, sabi ng doktor, nailabas na ang bata, kailangan na ng gamot, maraming reseta. That time, baguhan lang siya, mga kapatid. Dahil wala siyang pera, lumabas siya, mga minamahal, tumingala sa langit, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala. Mamaya may lumapit sa kanya. Sabi niya, bakit ka malungkot? Sabi ng lumapit, may problema ba? Sabi niya, opo, kailangan ko po ng malaking halaga. Magkano kailangan mo? Sabi niya, 10,000. O yan, huwag ka nang malungkot, 10,000. Binigyan ng 10,000. Nung siya'y magpapasalamat na, dahil sa kagalakan niya, malapit maraming salamat. Nung siya'y magpapasalamat na doon sa taong nagbigay sa kanya, wala na yung tao. Wala na, hindi niya na makita. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagpadala. Amen. Dahil mga minamahal, kung ang ating pananampalataya ay nasa mahal na Panginoon, sabi nga mga kapatid, makakasumpong tayo ng lingap ng Panginoon. Makakasumpong tayo ng kaunawaan, kaawaan, mga minamahal, sa paningin ng Diyos at ng tao. Kaya sabi sa verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Yan, huwag tayong manalig, mga minamahal, kahit sabi nga minsan sabi nga, sigurado na.
Yan, minsan nasa isip natin, sigurado na ini. Pero huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Magtiwala ka sa Panginoon. Kasi ang panahon nagbabago. Amen? Minsan malakas tayo ngayon, bukas mahina na tayo. Wala tayong karamdaman, sunod na araw meron na. Pero kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi sa ating sariling kaunawaan, hindi sa ating sariling kakayanan, ang ating pinaluluguran, ang ating mahal na Panginoon, malulugod ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Ang sabi pa dito, mga minamahal, huwag kang pabayaan. Huwag kang pabayaan ng kaawaan o ng mahal na Panginoon. Basahin natin dito mga kapatid sa Kawikaan 6, talata ay 20. 20 hanggang 22. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong liig. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay matutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ito pong mga minamahal. Kapag tayo'y lumalakad, papatnubay sa atin. Pag tayo'y natutulog, babantay sa atin. Pag tayo'y gumigising, makikipag-usap sa atin. Amen? Grabe mga kapatid. Kapag lagi po tayong lumalapit sa ating mahal na Panginoon, lagi mong maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kahit minsan matutulog ka na lang, sa paghiga natin mga minamahal, minsan yung ating luha, bumubuhos pa dahil sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kinakausap tayo mga minamahal. Pag tayo po ay nagigising, anak, bumangon ka, magpasalamat ka, manalangin ka, magpuri ka. Amen? Napakasarap mga minamahal. Pero tingnan niyo po ngayon, ano ang ginawa ng dyablo para malayo ang mga tao sa Diyos? Yan, gumawa ang dyablo ngayon ng isang bagay na kahumalingan ng mga tao. Itong ating araw-araw na ginagamit, pinapanood, binabasa, tinitingnan. Yan isang hadlang para hindi ka makapagpatuloy manalangin sa ating mahal na Panginoon. Di ba mga kapatid? Hindi mo kayang disiplinahin. Kahit ayaw mo na, pag nakita mo, matutokso ka. Di ba? Pag nasanay ka na doon na, sabi ka na, adik ka na, makalimutan mo na manalangin. Makalimutan mo na magbasa ng Bible. Maski gawain na, makakalimutan mo na gawain na. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya ito mga minamahal, sabi ng ating malam, ingatan mo yung aking utos. Papatnubayan ka. Gagabayan ka ng ating mahal na Panginoon kapag ang ating takot ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Balikan natin dito mga kapatid sa Kawikaan 3, talata 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Oh, pag maminamahal, pag tayo po ay nasa ating mahal na Panginoon palagi, magiging malusog ang ating espiritual. Malusog ka sa espiritual. Hindi ka manghihina sa espiritual. Pero pag nagkulang na tayo sa prayer, wala na tayong ayuno, minsan dumadalo tayo pero yung ating isip nasa ibang bagay na,
nalalayo na tayo sa Panginoon. Amen? Hindi mo na maramdaman ang presensya. Parang okay na lang sa atin. Pagpunta natin dito, hindi ka nakaramdam ng presensya pag uwi. Parang okay na. Pero pag tayo po ay laging maminamahal, nakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon, hindi ka papayag na pagdalo mo, hindi mo maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang iyong pagdalo, mga minamahal, ito po ay treasure. Napakahalaga sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Maraming tao, mga minamahal, pumupunta sa Kalayawan, sa mga festival, pumupunta doon sa mga concert, doon sila nagsasaya, mga kapatid. Can you imagine? Tuwang-tuwa sila doon, buong lakas sila, mga minamahal. Kahit magpuyat pa sila, kahit magdamag, tumatalon sila, pumapalakpak, humihiyaw. Di ba? Dito, parang inutangan tayo, mga minamahal. Napakalungkot ng iba sa atin. Dapat lagi tayong masaya. Kapag tayo po ay nasa ating mahal na Panginoon, dapat lagi tayong magagalak, mga minamahal, dahil ang ating mga prayer, mga kapatid, ay pinapakinggan ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya dito, mga kapatid, ang sabi po ng Banal na Kasulatan, hindi malayo o kaya hindi maigsi ang kanyang kamay, hindi malayo ang kanyang pakinig para hindi niya mapakinggan ang mga taong lumalapit sa kanya na may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Amen? Naalala niyo mga minamahal yung isang parable sa Bible? Na yung likong hukom, na kinukulit siya araw-araw ng isang tao, na sabi, ipaghiganti mo ako. Dahil sa kanyang kakulitan, yung hukom, napilitan siya. Dahil lagi niyang kinukulit yung hukom. Tayo, mga minamahal, hindi tayo, mga kapatid ko, naghihinawa na lumapit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Na magpuri, dumalo, manalangin, mga minamahal, sapagkat ito po ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Pero kung iba na, mga minamahal, nasa mga gadget na, yung ating isip, minsan natutulog ka na, yung utak mo nandun na sa mga gadget, hindi na nalulugod ang Diyos. Kaya, mga minamahal, be careful. Mag-ingat po tayo. Inililigaw tayo unti-unti ng dyablo. Tandaan natin, mga minamahal, hindi lahat na nandyan spiritual. Di ba? Amen? Hindi lahat na nandyan makikita mo sa spiritual. Okay, gamitin natin yan sa mga patotoo, sa mga preaching, sa mga awitin, mga minamahal, iyan po ay napakaganda. Pero kung ibang bagay na po ang pinagagamitan natin, hindi na po yan kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya pansinin niyo, mga kapatid. Pansinin niyo po, sa buong gawain, nung wala pang cellphone ang mga kapatiran, every service, halos lahat ng kapatiran napupuspos nung wala pa. So yung mga nauna, naka-experience noon na wala pang cellphone, halos every service, kahit kami nga dito noon, kakaunti lang kami pag Martes. Pero grabe yung kagalakan na yung mga dumadalo, kaunti lang. Pero ramdam namin yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil wala pa po noon ng mga hadlang. Pero ngayon, pansinin niyo po, nung nagkaroon na ng cellphone, bibihira na po ang napupuspos. Di ba? Bibihira na. Hindi katulad noon, mga minamahal. Kahit yung pagpupuri, noon napakasipag magpuri. Naabutan ko 1997, nag-uunahan sa pagpupuri. Pero ngayon, pansinin nyo, nagtatago na sa pagpupuri. Pahulihan. Nagtatago na. Noon, unang paunahan,
Paunahan doon sa microphone, paunahan doon sa gitara, magtugtog. Nung nagkaroon na ng cellphone, patago-tago na, pahurulihan lang. Maduman nga, Thanksgiving na. Di ba? Yan po reality ngayon, mga kapatid. Napakalaking hadlang. Kasi minamahal, nagpupuyat. Sa cellphone, nagpupuyat. Pag tulog na yung magulang, gigising na siya magpupuyat. Kaya wala na po kinabukasan, wala nang gana. Walang gana magtrabaho, walang ganang tumulong. Ang gusto matulog. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Oh, I'm sorry, mga kapatid. No? Pero hindi tayo pwedeng maging manhid, di ba? Kailangan alam natin yung kapaligiran natin. Alam natin yung nangyayari, mga minamahal. Sabi nga po, ang salita ng Diyos ay matalas. Kung may ginagawa tayong mali, tatamaan tayo. Pero kung ang ginagawa natin tama, magagalak tayo. Magagalak tayo sa Panginoon. Dahil tayo po, mga minamahal, ay tinutuwid ng ating mahal na Panginoon. Magpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah, glory to God. Dahil mga minamahal, itong ating pinaghahandaan. Nasabi nga doon, mga kapatid, sa Hebreo, balikan natin. Gis talata po ay 23. Yan, sabi niya dito, mga minamahal, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Yan. Hindi tayo dapat mag-alinlangan. Hindi tayo dapat magpadala, mga minamahal, sa mga tukso ng kaaway. Lagi nating naisin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Lalo na po pag nasa gawain. Pag nandito tayo, mga kapatid, kailangan po talaga magsumikap tayo, magsumamo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, na ating madama ang presensya. Sapagkat uuwi tayo na may galak, may lakas. Kahit sabihin wala kang pera, wala kang makain, pero binubusog ka ng salita ng mahal na Panginoon. Lagi kang may pag-asa. Parang tayo po ba, minamahal, ay sobrang nagagalak. Sobrang lumalakas po ang ating katawan, ating physical, higit ang ating spiritual. Sapagkat alam natin, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ating mahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang, mga minamahal, lahat po na papuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po, mga kapatid, ay tumayo. O kaya kung nais nating lumuhod, pwede tayo lumuhod, mga kapatid. Tayo magsumamo sa ating mahal na Panginoon. Ating ibalik, mga minamahal, ang ating unang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Ngayong lagi nating naramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitin natin, mga minamahal, in Christ alone. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will our glory, Praise God. so I can pride myself in that soul. Hallelujah. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes, Hallelujah. like diamonds in my hands, but no trophies could equal to the grace by which I stand.
only His tender mercies can reach beyond my weakness to mine. Hallelujah, hallelujah. And now I seek no greater honor than just to know Him, and to count my gains but losses to the glory of my Lord in Christ Lord. I place my trust in the glory, the power of love. In every victory, let me set a thing. My soul's strength, my soul's hope is Christ Hallelujah, hallelujah. in Christ alone will I glory, for only by His grace I am living. For only His tender mercy can reach beyond my weakness to mine. Oh, hallelujah. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me set a thing. My soul's strength, my soul's hope is Christ alone. I place my trust, Hallelujah. find my glory in the power of the cross. Every victory, let me set a thing. My soul's strength, Christ Dahil lumapit sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So nanalangin ay magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy mong kahabagan ng banal na bawat isa sa amin. Hallelujah. Huwag niyo po malapay pahintulot, mahal na Panginoon, na kami maagaw ng kaaway. Manatili kami, mahal na Panginoon. Sa iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Layo mo, mahal na Panginoon, ang bawat sa amin sa mga tukso ng kaaway, mahal na Panginoon. Sa mga kasamaan, mga pagkakasala, ang banal, hallelujah. Dahil ang iyong kukunin, mahal na Panginoon, ang iyong babalikan, mahal na Panginoon. Ang walang kapintasan, mahal na Panginoon. Walang dungis, mahal na Panginoon, sa iyong harapan. Hallelujah. So nanalangin ang magulang sa iyo, ang banal, ibalik niyo po ng pag-ibig. Namin mahal na Panginoon, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Habagan mo kami, amang banal. Hallelujah, hallelujah. So nanalangin na pastor. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patong natin ating mga kamay, mga minamahal, sa ating karamdaman. May mga kahinaan tayo, itaas natin. May mga problema, itaas natin dalawang kamay. Tayo dumalangin, mga minamahal, sumampalatayang lubos sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Unang kilang Diyos sa mga banal. Hallelujah. Sa unang dalangin,
pastor, sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan, mahal na Panginoong Isus, ang sama-sama pinapalaya, sinasaway, lahat na magawa ng kaaway, power of darkness, masamang espiritu, cast out in Jesus' name, in Jesus, makahinaan, kalayawan, di mo yung carnality, di mo yung pride, cast out in Jesus' name, in Jesus' name, mga bisyo, pagmumura, pag-inom, paglalasing, cast out in Jesus' name, in Jesus' name, mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, trangkaso, ubusipon, lagnat, goiter, rheuma, arthritis, cast out in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, problem be solved. In Jesus' name, sickness, disease, be healed in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, hallelujah. Tayo na po mga kapatid, tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo tumalon, mga minamahal, sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, Lord to God. Hallelujah, lahat po napapuri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.